is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Samahan po ninyo ako sa talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, sa Ruth Kabanatang 3, talatang 1. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan." Napakapalad po ng si Ruth ay sumama sa kanyang biyanan na si Naomi, na kung saan ay bumalik po sila ng Israel. At sa kanilang pagbabalik ay meron pong kultura doon sa Israel na kapag ka meron pong isang balo na babae, ay kailangang mapangasawa kung mayroong kapatid na lalaki ang kanyang asawa. Ngayon, kung wala pong kapatid na lalaki, ay pwede pong mapangasawa yung pinakamalapit na kamag-anak. At sa tagpo pong ito, sa kwentong ito, ay meron pong plano si Naomi, at iyon nga po yung kultura po nila, custom o tradition po nila, na kung saan ay balo na rin o balo silang magbiyanan. Pero siyempre may pagkakataon pa naman na pwedeng mag-asawa si Ruth at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya
tungkulin o responsibilidad po ni Naomi na hanapan ng mapapangasawa yung kanyang manugang. Kaya sabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. At iyon nga po, sa pagpapatuloy po ng kwento pong ito ng chapter 3, ay napangasawa o sa mga pagtatapos pa ng mga talatang ito o nakabanatang ito ng kwento po ni Ruth, ay nagkatuluyan po na napangasawa ni Ruth si Boaz, na kamag-anak po ng asawa ni Naomi na si Elimelech. At naging happy ending po yung kwento sa tagpong ito. Maaring lesson po ito lalong-lalo na sa mga binata o dalaga na nangangarap o may plano na mag-asawa in the near future, na dapat po nilang gawin, paghandaan. Hindi po naman basta-basta. Sabi nga po, ang mag-asawa ay hindi biro. Sabi nga ng tula na mag-asawa ay hindi biro. Hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa mo. Kaya't ang mag-asawa nga po ay hindi biro. At sa mga binata o dalaga na nagnanais o may plano pa po na mag-asawa, ay ipanalangin po ninyo sa Panginoon. At siyempre yung pag-aasawa ay nasa tamang panahon, nasa tamang edad ng isang tao na siya ay isang responsible and matured enough para po gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang asawang lalaki o isang asawang babae. At lahat po ng iyan ay ipinapanalangin. Maaaring merong tinakda, ibinibigay ang Diyos para sa iyo. Kaya pangalagaan mo ang iyong virginity, pangalagaan mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon at patuloy na idulog o ilapit sa Panginoon. At naniniwala po ako na ang Diyos sa kanyang tamang panahon ay ipagkakaloob yung karapat-dapat na mapangasawa ng isang lalaki o isang babae. Lalong-lalo na sa mga Kristiyanong mananampalataya sa Panginoon. Patuloy mong ilapit, idulog sa Panginoon, ikaw na nakikinig, na maaaring dalaga o binata o may pangarap pa sa iyong puso, dahil ikaw rin naman ang nakakaramdam, nakakaalam kung nais mo pa nga ba na magkaroon ng asawa, o kung ikaw naman ay isang balo na lalaki o babae, ipanalangin mo rin sa Panginoon yung kalooban ng Panginoon kung nais din niya na ikaw ay magkaroon pa ng makakatuwang o makakasama sa buhay. Ang lahat po ng iyan ay inilalagay po natin sa panalangin, idinudulog po natin sa panalangin sa Panginoon kung ano po yung mabuti para sa atin. Dahil ang plano naman ng Diyos ay magkaroon ng asawang isang tao, isang lalaki o isang babae ayon sa kanyang layunin o plano. Bagamat ang iba talaga pong dinesisyonan nila sa kanilang buhay na hindi na sila mag-aasawa o magiging bachelor na lang po sila o tatandang dalaga o tatandang binata. Nasa sa inyo yan, sa inyong plano, sa inyong desisyon, higit pa rin po sa lahat ng ito, single ka man o nagpaplano ka man na magkaroon ka ng asawa, ay ipanalangin, ilapit natin sa Panginoon. Wala pong perpektong mag-asawa dahil wala pong perpektong tao. Meron ding mga pagdaraanan, meron ding mga suliranin, may mga adjustment sa buhay ng mag-asawa. Ano po, kaya patuloy po nating ilapit at idulog sa Panginoon yung plano pa rin niya sa buhay mo, ikaw na may plano o may nais na magkaroon ng asawa o katuwang sa buhay. Ipanalangin natin yan sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala, sinasambat, tinadakila namin, aming Ama at aming Diyos, ang inyong banal na pangalan sa araw na ito. Salamat Panginoon, sila na nakikinig. Katagpuin mo ang kanilang kalagayan, ang kanilang pangangailangan. Pinadalangin ko po sa inyo sila na dalaga o binata o may plano, Panginoon, para sa kanilang sariling pamilya o sambahayan na bubuuin, itatatag, Panginoon. O Diyos, dalangin ko po na ang mga lalaki at babaeng ito
na may plano in the near future para magkaroon ng pamilya. O Diyos, inihanda mo na sila at inihanda mo rin yung tao na dadalhin mo sa buhay nila, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na yung puso, dalawang puso na magmamahalan ay patuloy mo, O Diyos, na bigyan ng pasensya, ng pangunawa, at higit lalo sa lahat, maging sentro ka, Panginoon, na kanilang relasyon bilang mag-asawa. O maging sentro ka na kanilang buhay na inihahanda sa kalagayan na sa pag-aasawa, Panginoon. O Diyos, salamat po sa plano pa rin ninyo na laging mabuti para sa amin, para sa inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Pagpalain mo po ang araw na ito, gabayan kami ng banal mong Espiritu sa mga gawain at gagawin na naghihintay sa amin. Ikaw po minsan pa, Panginoon, ang aming maranasan, ang inyong kapangyarihan at ang inyong kabutihan. Pagalingin mo sila na nangangailangan, Panginoon, ng pisikal na kagalingan, ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Katagpuin mo, Panginoon, dahil kayo po ang prinsipe ng kapayapaan sa aming buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at Amen.